Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Joaquin. Taong 1960, Tanay Rizal. Isang gabi noong Disyembre, nagdiriwang ang buong bayan ng San Isidro. Pista ng kasiyahan kung saan may matatagpo ang mga perya, karnibal at mga paligsahan. Bagamat hating gabi na, maliwanag pa rin ang paligid at tila buhay na buhay pa rin ang diwa ng bawat residente. Si Manuel na nagtatrabaho sa Maynila, bumiyahe upang makasama ang kanyang mag-ina upang ipagdiwang na rin ang bagong taon. Tuwang-tuwa ang ama dahil marami itong dalang pasalubong sa pamilya. Habang nasa biyahe, rinig nito ang ingay sa bayan. Kaso nga lang habang umaandar ang bus, ang mga sigaw ng saya ay unti-unting naging sigaw ng takot at kaba. Sunog! May sunog! Dali-daling bumaba ng bus si Manuel nang mapagtantong mismong lugar nila ang pinagmula ng sunog. Dahil gawa sa mga yero at kahoy ang kabahayan, wala pang ilang minuto nagkalat na ang apoy. Bagamat may mga bumbero at mga residenteng nagtulong-tulong upang maapula ito, halos 2 oras ang lumipas bago tuluyang naayos ang sunog. Maraming pamilya ang naapektuhan ng tahanan at kabuhayan, at ang pinakamasaklap, namatayan ng mahal sa buhay. Ang kaninang ligayang naramdaman ng bayan, naging hinagpis, pagluluksa. Sa kasamaang palad, isa si Manuel sa naging biktima ng apoy. Halos abo na lang ang natira sa tahanan. Natagpuan niya rin ang bangkay ng mag-ina. Yakap-yakap ng ina ang 10 taong gulang na anak ni Manuel. Bagamat matigas, matapang, hindi maiwasan ng ama na umiyak at mapaluhod sa nadatnan. Ayon sa otoridad, napabayaang saksakan ang dahilan ng sunog. Sa dami ng ilaw at kuryenteng ginamit, hindi naiwasan na masobrahan ang paggamit, kaya naman kahit masama ang kalooban, tinanggap na lang ng mga residente ang nangyari. Aksidente lang ang lahat. Hindi makapaniwala si Manuel na hindi na pala nito masisilayan pa ang pamilya. 1 taon bago ito nakabiyahe pabalik. Kaya naman laking pagsisisi niya na inuna ang trabaho kaysa makapiling ang mag-ina. Kahit na ilang taon sa Maynila, hindi nito nakalimutan ang mga aral at kwento ng lolo ni Manuel na isang albularyo. Kaya naman nang makapansin ng kakaiba, dito niya napagtanto, hindi normal ang aksidente. Matapos ang libing, nanatili si Manuel sa nasunog na tahanan. Hindi makakain, hindi rin makatulog. Nagbabaka sakaling magkaroon ng milagro o kahit anong makakatulong upang magkaroon ng katahimikan ang kaluluwa. Doon niya napansin sa dulo ng mga bahay na nasunog, merong isang troso sa gitna. Alam nitong hindi normal ang kahoy na naroon. Bukod sa amoy insenso at sigarilyo, ito ang nag-iisang bagay na hindi nasira ng apoy, kahit na ang buong paligid ay halos abo na lamang. Upang makasiguradong tama ang hinala, lumapit si Manuel sa kilalang manggagamot ng bayan, si Mang Andoy. Si Mang Andoy ay isang manggagamot na dating napagbintangan na mangkukulam, ngunit napatunayan ng matanda ang kakayahan nito sa itim at puting mahika. Kaso nga lang hindi niya ito ginamit sa kasamaan. Bagamat makapangyarihan, halos walang nalapit dito dahil sa takot. Dinala ni Manuel ang matandang manggagamot sa lugar. Pinagmasdan at inaral nitong maigi ang troso. May kinuha ito sa bulsa at nagsindi. Mang Andoy, ano yan? Tanong ni Manuel. Dagta ng kamangyan.
Tugon ni Mang Andoy. Magtatanong pa sana muli ang ama. Ngunit napansin nito na tila ayaw magpaistorbo ng matanda. Matapos magsindi, inilagay niya ito sa isang mangkok na gawa sa tanso. Naglabas ng isang maliit na botelya na tila may lamang dugo ng hayop. Nagsalita ito ng orasyon. Nung una ay hindi maintindihan ng lalaki. Ngunit sa huli, Huwag mong itago sa apoy ng katotohanan. Ilantad ang lihim na pilit itinago sa abong itim. ang usok mula sa mangkok. Unti-unting nagkaroon ng imahe. Isang dambuhalang nilalang na itim ang balat. Balot ng balahibo at merong malaking bibig. Doon din nakita na meron itong hawak na tabako, nakatira sa puno ng akasya, at sa bawat pagpihit nito, imbis na usok, apoy ang binubuga. Isang kapre. Kapre ang may gawa nito? Hindi basta kapre, kundi kapre ng apoy. Mas bihira, mas mapanganib at mas mapanira. Kitang-kita ni Manuel ang kapre ng gabing yun, kung paanong itinapon ang apoy sa isang tahanan na siyang pinagmula ng sunog. Hindi aksidente ang lahat. Kailangan malaman niya ng taong bayan. Tama ka. Hindi nga ito aksidente, pero hindi din ito ginawa ng walang dahilan. Matapos ng kaganapan, pumunta si Manuel sa tahanan ng lolo, habang si Mang Andoy dumako sa kabilang bayan upang bisitahin ng isang dating kaibigan. Habang nasa tahanan ng lolo si Manuel, sa isang liblib na parte ng kagubatan, matatagpuan ang hindi kalakihang kubo. Napapalibutan ito ng iba't ibang uri ng halamang gamot at mga puno na may samot-saring bunga. Ilang beses kumatok si Manuel, kaso nga lang makalipas ang ilang sandali, napagtanto ng lalaki na walang tao sa tahanan. Sino ka, iho? Anong ginagawa mo riyan? Wika ng isang matandang babae. Nakakagulat naman po kayo, pero inaantay ko lang po yung lolo ko. Baka lumabas lang sandali eh. Si Kulas ba? Si Kulas ba ang lolo mo? Tama po kayo. Pasensya ya. Alam kong hindi ito ang gusto mong marinig. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Matagal nang wala si Kulas. Ako na lang ang naiwan upang bantayan ang naiwang tahanan. Ano? Kailan pa ho? Ano pong kinamatay niya? Mahabang istorya, iho. Pasensya ka na. Pero kung gusto mo, pwede mo namang silipin ang tahanan ng lolo mo. Wari ko may kailangan ka sa kanya. Pakiramdam ko, mahahanap mo dyan. Teka, pwede bang malaman ko nung pangalan niyo? Marami akong ginagawa, iho. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo. Huling wika ng matandang babae. Kagad siyang umalis. Pagpasok ni Manuel sa tahanan, naubo ito sa dami ng alikabok sa paligid. Tila ilang taon nang walang naninirahan dito. Iba't ibang gamit ang naiwan. Mga baul, sandata. Ngunit ang umagaw ng atensyon, ang aklat na gawa sa abaka. Meron itong mga sulat kamay na wari galing sa kanyang lolo. Habang binubuklat ang bawat pahina, iba't ibang orasyon ang tumambad kay Manuel. Ngunit ang pumukaw ng interes, ang paraan kung paano gumawa ng agimat ng uling ng katandaan. Ayon sa sulat, kailangan itong maganap ng pinakamatandang puno ng balete at kunin ang sanga nito. Sunugin gamit ang apoy ng pighati. Isang apoy na gawa sa damit ng namatay na anak
at dugo na nagluluksang ama. Isasabay ang pagbibigkas ng mga salita. Sa uling ng pagluha, sa dugo ng nawala, itigil ang galit, sunugin ang halimaw na may sala. Kung tama ang pagkagawa, isang kwintas ang dapat lalabas, gawa sa uling na hindi nauubos ang gitna, at ang tela ang magsisilbing tali sa agimat. Tinanda ni Manuel ang lahat ng kailangan maging ang orasyon. Hinanap si Mang Andoy upang mangingi ng tulong. Kasama ang matanda, nagtungo ang dalawa sa kabilang parte ng bayan. Mas masukal ang daan, mas liblib ang lugar. Bagamat terik ang araw, madilim ang paligid. Sa dami at taas ng mga puno, halos hindi dumapo ang sinag sa kanila. Napatingin mula sa baba paitaas si Manuel nang makita ang isang tila higanteng puno ng akasya. Halos kasing laki lang ng maliit na kubo ang lapad ng troso nito. Napakalaki ng mga dahon, mas malaki pa sa palad ng mga kamay. Kumatok si Mang Andoy sa ugat ng puno. Makatapos ang ilang beses, isang matandang babae ang lumabas mula sa ilalim. Nagulat ito nang makita ang isang pamilyar na muka. Oh, Andoy, napadalaw ka. Wika ng matanda. Napalingon ito kay Manuel. Sabi sa'yo, iho magkikita pa tayo. Magpapaalam sana kami, Sonia. Kung maaari ba, makahingi ng sanga mula sa puno mo. Kailangan daw kasi mula sa napakatandang puno ng akasya ang gagamitin. Kung ganon, hindi ito ang punong hinahanap niya. Tugon ng matanda. Naglakad ito palis. Teka, dambuhalang puno na to at saka mukhang matanda na. Hindi pa to yun? Marami ka pang hindi alam, iya. Maraming kayang gawin ng kalikasan na hindi kailanman maiintindihan ng mga tao. Sa liblib na bahagi ng kabundukan, matatagpuan ang isang maliit na lagusan. Tila kuweba sa ilalim ng bundok ang lugar. Pagpasok, laking gulat ni Manuel na hindi ito madilim. Tila mala-paraiso pa ang paligid. Maluwag, puno ng iba't ibang klasing bulaklak, halaman at mga insekto. Sa gitna ay meron talon. Kagad silang nagtungo sa tuktok. Sa itaas hindi makapaniwala si Manuel sa ganda ng tanawin. Sobrang nakakabighani yung ganda ng paligid. Pero Aling Sonia, bakit mo kami dinala dito? Asan yung puno ng akasya? Nakakatawa ka talaga, iho. Hindi mo ba alam kung ano ang tinutungtungan mo ngayon? Napatingin siya sa inaapakan. Ang akala niyang lupa ay troso pala. Ito ang pinakamalaki at matandang akasya sa lugar na ito. Hindi basta-basta ang nakakaalam ng lugar. Kaya't siguraduhin mong hindi ka magdadala ng kahit na sino dito. Pero, paano nagkaroon ng talon dito? Hindi ba gawa sa lupa at mga bato ang mga talon? Iha, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ang kalikasan ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi kayang maintindihan ng mga mortal. Sige na, magpaalam ka muna bago kumuha ng sanga. Hindi na question pa ni Manuel ang mga pangyayari. Sinunod ang payo ng matanda. Matapos makuha ang sanga, bumalik sa tahanan si Aling Sonia. Kagad nagtungo sina Mang Andoy at Manuel sa lugar na nasunugan. Matagal-tagal nagalungkat ang lalaki bago makatagpo ng damit na pagmamay-ari ng anak. Hindi nito mapigilang maluha nang mahawakan ng tela. Huwag kang mag-alala, anak. Ipag-iiganti kita. Sa kubo ni Mang Andoy, ginawa ni Manuel ang orasyon. Sinunog ang sanga, kasama ang damit.
At matapos patakan ng dugo, sinambit nito ang orasyon. Nagliyab ng itim na apoy ang sanga. Kinabahan si Manuel na baka nagkamali ito ng ginawa. Magtiwala ka, iho. Ang para sa'yo, ipagkakaloob. Wika namang Andoy. Nagkaroon ng lakas ng kalooban ang binata. Lumipas ang ilang minuto. Tuluyang nawala ang itim na apoy. Hinalungkat ni Manuel ang abo. Hinanap ang agimat. Laking pasasalamat ng lalaki nang matagpuan ang isang tatsulok na kwintas. Merong mga simbolo, ngunit hindi pamilyar sa kanya. Maraming salamat sa tulong niyo ni Aling Sonia. Ang kailangan ko na lang gawin, hanapin ang nilalang na pumatay sa anak ko at magkaroon ng katahimikan na tostisya ang lahat. Nang gabing yun, sinamahan ni Mang Andoy ang lalaki. Bagamat hindi niya ito kilala, nakaramdam ng simpatya ang matanda sa nagluluksang ama. Tulad ni Manuel, nawala din ang sariling anak ni Mang Andoy. Ngunit imbis na magiganti, pinatawad nito ang salarin dahil tunay na namatay sa aksidente ang anak. Nais ng matanda na malaman kung ano ang posibleng nangyari sa kanyang buhay kung naghiganti ito, tulad ng gagawin ni Manuel. Sa tulong ng orasyon at ritual ni Mang Andoy, natunto nila ang eksaktong lokasyon ng kapre. Hapon na nang matapos ang lahat. Habang naglalakad, nakarinig sila ng mabilis na yapak. Tila may tumatakbo sa kanilang likuran. O Sonia, bakit ka nandito? Sandali! May kailangan kayong malaman. Baka pwedeng mamaya na po yan, Aling Sonia. Makakalis ang nilalang bago. Hindi! Ngayon nyo kailangang malaman. Ang kapring nais nyong patayin, hindi niya ito ginawa ng walang dahilan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang kapring yon ay bihira dahil meron itong kakayahan sa apoy. Isa siyang tagapangalaga ng kagubatan. Matiwasay at payapa ang lahat. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang mga kababayan mo. Ilang taon na nakalipas, pero wala kahit isang nangingi ng tawad o bumawi sa mga kasalanang nagawa sa kanya ng mga tao. Pinagpuputol ang mga puno, sinunog ang kanyang lupain, ginawang patag ang kabundukan upang gumawa ng mga establishmento. Tinapon ang mga basura sa kanyang siyapa at tinanggal din siya sa sariling tahanan. Ilang taong sumubok ang kapre ng apoy na magintay. Nagpapakasakaling matauan ng mga tao at bumawi sa mga kasalanan. Ngunit lahat ng awang binigay niya ay sinuklian lamang ng pangiinsulto. Nang gabing yon napuno na ang kapre. Labis ang tuwa at kasiyahan ng bayan. Sinakop ng tao ang hindi sa kanila. Kaya naman, Gumanti siya. Naiintindihan ko. Kaya gumanti ang kapre. tama ka, Andoy. Lahat ng nagdiwang ay bahagi ng pagkasira ng kanyang lugar. Kaya lahat ng dumalo, sinunog niya gamit ang apoy. Pero bakit pati yung anak ko? Ang 10 taong gulang kong anak na walang kamuwang-muwang sa mundo. Bakit niya dinamay? Biktima lang din ang anak mo, Manuel. Katulad ng kapre ng apoy. Ngayong alam mo na ang rason. Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang binabalak mo? Oo. Walang makakapigil sa akin. Nalungkot si Aling Sonia sa naging sagot ni Manuel. Kung hindi ito titigil, magpapatuloy lamang ang siklo ng karahasan. Lahat ay gaganti. Hindi na sumama pa si Aling Sonia sa laban. Binalaan na lamang si Manuel na hindi magiging madali ang gustong mangyari. Imbis na maganti ang anak, may posibilidad na siya ang mamatay sa bakbakan. Gayunpaman, buo pa rin ang loob ng amang naghahanap ng hustisya. Sa puso ng kagubatan, sa ilalim ng puno ng akasya, muling naamoy ni Manuel ang usok ng tabako. Nga pala, iho.
Baka hindi mo lang alam ano. Nagpapakita lamang ang kapre sa mga nais nito na makita siya. Kaya kahit anong gawin mo, kung ayaw nitong magpakita, wala ka magagawa. Ilang beses nagtawag si Michael sa nilalang, ngunit tila wala itong balak magpakita. Alam kong nandito ka, kapre ng apoy. Naaamoy ko ang nakasinding tabako mo. Magpakita ka. Harapin mo ang paghihiganti ko. Sa sobrang inis, kinuha nito ang dalang itak at pinagtataga ang puno ng akasya. Nagmumukha ng baliw si Manuel. Ngunit ganun pa man ay wala itong pake. Ang nais lamang mabigyan ng hustisya ang anak. Kalaunan, lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Higit pa sa inaasahan at itsura nito. Halos kasing laki ng isang bahay ang kapre. Balat na tila gawa sa sunog na puno. Magaspang at baku-bako. Itim ang balat. Nanlilisik ang pulang mga mata. Ikaw, isa ka sa kanila. Wala kayong ibang ginawa kung hindi manguha ng hindi sa inyo at manira. Lumundag ang kapre at nagbuga ng apoy. Napatalon kagad ang dalawa upang maiwasan ito. Gumulong sa lupa si Manuel. Hawak-hawak ang itak. Tinaga nito ang hita ng nilalang. Uminit ang sandata. Unti-unti itong natunaw kaya naman kagad niya itong inalis. Nagpatuloy sa paggulong si Manuel nang subukan siyang tapakan ng kapre. Itali mo ang kwenta sa sandata mo, iho. Wika ni Mang Andoy. Kagad itong tumayo at ginawa ang payo ng matanda. Muling umatake ang nilalang at sa pag-iwas nito, tinaga niya ang braso ng kapre. Sumigaw ng napakalakas. Nagliyab ang sugat at napatras. Umikot muli si Manuel at lumundag. Tinaga nito ang balikat ng nilalang. Nagpatuloy ang mga pag-atake na siyang ikinagalit lalo ng kapre. Gumante ng atake ito at kalaunan, natamaan din si Manuel. Sa lakas ng hampas, napatras ng malayo ang lalaki. Humalakhak ng napakalakasang nilalang. Malademonyo ang ingay nito. Nanlaki ang mga mata ni Manuel nang mapagtantong na wala sa paningin ng kapre. Masyado ka pang baguhan para sa akin. Lalong nahirapan si Manuel nang atakihin nito ng nilalang. Bukod sa hindi makita, malakas ang bawat paghampas. Nagtamo ng ilang pasa, sugat at bali sa buto si Manuel. Tumalsik ito sa sanga at tila nawalan ng malay. Bagamat nahihirapan, napansin nito ang mga sugat na natamo kanina ng kapre. Hanggang ngayon ay nag-aalab. Dahil doon, nagkaroon ng ideya si Manuel kung nasaan ang nilalang. Nakaiwas ito ng ilang beses. Dumakot ng lupa upang ibato. Ginamit ni Manuel ang oportunidad upang muling atakihin ang nilalang. Bawat sapak, hampas at bato ay may damdamin. Tila hindi na nito pinapansin ang sakit ng katawan. Nang humina ang nilalang, kagad niya itong pinuruhan. Ngunit hindi lamang kapre ang nasaktan. Sa lakas ng kanyang hampas, tuluyan din itong nabali ang sariling katawan. Bagamat duguan at bali ang braso, pilit nitong itinaas ang agimat sa nilalang upang tapusin na ang lahat. Para sa dugo ng anak ko, tapusin ang mapeligro mong apoy! Lumiwanag ang paligid. Habang umiilaw ang agimat, dali-daling tinaga ng lalaki ang kapre sa leg. Damang-dama ang angil nito sa bawat atake. Tila naging halimaw na din ito dahil sa labis na galit na nadarama. Hindi man maganda ang nangyari sa'yo, pero kumpara sa dami ng buhay at pamilyang nasira mo, hindi pa yan sapat sa kamatayan mo. Hindi na pumalag pa.
Hinayaan na lamang ng kapre ang mga susunod na magaganap. Tinarak ni Manuel ang agimat sa dibdib ng nilalang. Nagliyab ito at natumba sa lupa. Bago tuluyang mawalan ng malay, muling nagsalita ang nilalang. Kasalanan ng tao ang apoy. Kaya sa apoy din sila mamamatay. Sabihin mo sa akin, anong kasalanan ng 10 taong gulang na bata? Hindi dapat kasama ang anak mo. Lalo na't naging mabuti ang batang yun sa akin. Tuwing umaga, nag-iiwan siya ng iba't ibang uring matatamis na pagkain. Akala niya, hindi lang ako pinapansin ng mga tao. Ngunit ang hindi niya alam, siya lang ang nakakakita sa akin. Pero sumama siya sa pagdiriwang at ako'y naging alipin ng galit. Napaluhod na lamang sa inagpis si Manuel nang mapagtanto na ang inosenteng anak biktima lamang ng bulag na paghihiganti. Tinapos na ni Manuel ang nilalang. Muling umilaw ang paligid hanggang sa naging abo ang kapre. Patawad. Patawad, anak! Lumapit si Mang Andoy upang alalayan ng lalaki. Ngayong nakamit mo na ang hustisyang matagal mong hinahangad, masaya ka ba? Hindi ho. Dumagdag lang ang bilang ng dugo na nasisipsip ng lupang to. Akala niya kapag namatay ang nilalang, makakamit na ni Manuel ang ginhawang kanyang inasam. Ngunit kahit pala palayain ng may sala, hindi nito mabubuhay muli ang kanyang pamilya. Nilagyan ni Mang Andoy ng paunang lunas ang mga sugat nito. Bagamat nakikisimpatya, nagpasalamat na ang matanda. Napili nitong patawarin ang nakapatay sa kanyang anak. Dahil alam nito na ang paghiganti, mag-iiwan lamang ng puwang sa puso. Tahimik ang dalawa pabalik sa bayan. Walang nagsasalita. Tila may sari-sariling iniisip. Umuwi ng tahanan si Mang Andoy at yun na din ang huling beses na nagkita ang dalawa. Hindi niya na alam kung ano o nasaan ang matandang tumulong sa kanya. Pero panalangin niya na sana'y nasa mabuti itong kalagayan. Pagkarating sa pagamutan ay maraming nagtanong kung ano ang nangyari kay Manuel. Ngunit hindi niya ito sinagot. Matapos gumaling na natili sa bayan si Manuel, tila hindi makausad. Walang pamilya at trabahong binalikan. Kahit papano nakaramdam ng pagsisisi si Manuel. Kung sinunod niya ang payo ni Aling Sonia, maaaring buhay pa sana ang kapre. Ngayong wala na ang nilalang, wala na ring nagbabantay sa kagubatan. Unti-unting napalitan ng mga tahanan, pamilihan, palengke at iba pang mga gusali. Ang dating malaparaisong probinsya, naging syudad. Ang luntiang kapaligiran, napalitan ng semento at polusyon. Ito ang kinakatakutan ni Aling Sonia bilang tagapagbantay ng lugar. Nagtago ang matanda upang alagaan ang natitirang yaman ng kalikasan. Hindi na muli pang natunto ni Manuel ang mga lugar kung saan ito dinala ng matanda. Simula noon, hindi na nagdiwang pa ang bayan. Kahit anong okasyon, wala nang kasiyahan, kantahan at handaan. Tanging kalungkutan lamang at alaala ng mga yumao ang natira. Unti-unting nabawasan na rin ang populasyon ng lugar. Tanging mga abandonadong gusali at iilan na lamang ang naninirahan. Lumipas pa ang mga taon. May matandang lalaki na pagala-gala sa lugar. May bitbit itong sako at kung minsan napagkakamalang taong grasa. Bagamat pakalat-kalat, madalas natatagpuan sa loob ng simbahan. Tahimik at halos hindi makausap. Bukod sa sako, meron itong dalang maliit na bote, puno ng abo at may uling din sa loob.
Kahit mapagtripa ng kabataan, hindi ito pumapalag. Maliban na lamang kung papakialaman ang boteng bitbit. Nagiging bayolente ang lalaki sa puntong kailangan na siyang maikulong. Dahil tahimik at hindi naman nanggugulo ang matanda, binalaan na lamang ang natitirang residente na wag na itong pakialaman dahil payapa namang gumagala ang taong grasa. Wag lamang papakialaman ang kanyang bote na naglalaman ng itim na uling. Kung para sa mga tao normal na bote lang ito at baliw ang tao, ngunit para sa may mga kaalaman, ito ang mutya na kanyang ginamit upang mapatay ang isang mapanganib na nilalang na kung tawagin nila, kapre ng apoy. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa maglolo na manunugis. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Dondon. Taong 2002, Samar. Lumaki si Dondon sa piling ng lolo at lola na ginagalang bilang mama at papa. Bata pa lang, hindi na nakasama ang mga magulang dahil magkasabay na nasawi sa isang trahedya. Sa murang edad, namulat sa gawain ng isang manunugis sa kanyang lolo Danyok. Biyasa sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng aswang. Natuto siya kalaunan. Sumama para hindi lang masaksiyan ang aktwal na sagupan, kundi maging katuwang sa bawat laban. Hindi may tatanggi ang kakayahan ng binata. Maayos na nahubog ng lolo. Umaga pa lang, hindi na malaman ni Lolo Danyok kung ano ang gagawin sa mga alaga. Lahat ng baboy at kambing nakahandusay sa sulok ng kulungan. Ilang buwan na silang ginugulo ng angkan sa hindi malamang dahilan, basta na lamang itong sumalakay. Kung hindi sila ang inaatake, mga alagang hayop ang pinagdidiskitahan, pero sa pagkakataong ito walang tinira. Danyok, bakit parang iniipit tayo ng sitwasyon? Pilit tayong nagpipigil para hindi mapatulan ng pagmamalupit ng mga aswang, pero patuloy lamang silang namiminsala. Hindi na tama ang nangyayari. Wala na tayong kabuhayan. Wika ni Lola Sonia. Sa tingin mo ba natutuwa ako sa nagaganap? Ubus na ang pasensya ko sa angkan na yon. Nananahimik tayo pero ito sila. Nagsisimula ng gulo. Tama na ang panggugulo sa atin. Panahon na para lumaban. Dondon, maganda ka. Dahil sa muli nilang paglusob, lalaban tayo. Nakahanda na ako noon pa, Papang. Hudyat niya lang ang inaantay ko. Tugon ni Dondon. Teka, pinabalak niyong kumalaban sa kanila. Danyok, alam kong may laban tayo dahil sa mutyang tangan mo. Pero maraming madadamay sa oras na mangyari yan. May mga kapitbahay tayo. At alam mo rin ang kanilang kondisyon. Hindi ba pwedeng kumalma na lang muna tayo? Baka titigil din sila. Hindi na ito madadaan sa pagbabakasakali, Sonia. Hindi titigil ang mga yan. Nakita mo naman kung paano sila mag-umpisa ng kaguluhan. Sasagot lang tayo sa hamon nila at sisiguraduhin kong walang ibang madadamay. Ako pa, inuuna kong seguridad ng mga tao. Sisiguraduhin kong walang ibang mapeperwisyo. Sasama ako, Papang. Matagal na akong hindi nakikipagbakbakan. Nasasabik din ako mamugot ng ulo lalo na kapag aswang. Isa ka pa, Dondon. Wala kayong pinagkaiba ng lolo mo. Ang sarap niyong pag-untog, inainak ko. Wala ba talaga ibang paraan para matigil na to nang hindi tayo napapasabak sa labanan? Hindi maganda ang pakiramdam ko sa binabalak niya. Marami kasi sila. Eto namang si Sonia parang Hindi pa nangyayari kaya kumalma ka muna. Nauuna ang reaksyon mo .
Ang pangit pakinggan. Ganyan talaga si Mamang Sonia. Paano kasi walang bilib sa atin? Papang, ayaw maniwala na kaya natin na kahit sinong aswang pa yan. Puro pag-aalala kasi yung iniisip eh. Alam nga namang hikayatin ko kayong humarap sa mga halimaw na yon delikadong delikado. Walang lola at asawa na gugustuhin makipaglaban ng pamilya sa mga nilalang nakagaya niyan. Oo na, ang dami pang sinasabi eh. Doon ka na lang sa kusina. Pagkaabalahan ng paghahanda ng makakain, lalabas muna kami ni Dondon. Ililibing ang mga alaga. Pagkatapos mabitbit ang mga kagamitang panghukay, isa-isa nilang kinarga ang mga alagang patay. May kapitbahay pang gustong bumili dahil uulamin. Gagawing pulutan pero hindi pumayag si Lolo Danyok. Tigil-tigilan nyo nga yung pagiging hayok sa karne. Biktima ito ng aswang at hindi tayo sigurado kung may iniwang lason sa katawan ng hayop. Kung sakaling makain nyo at umepekto, kasalanan ko pa. Naghahanap lang kayo ng problema eh. Ito talagang si Lolo Danyok. Ayaw kaming patikimin ng masarap eh. Tamang-tama yung gawing pulutan ng tataba eh. Bibili naman namin sa tamang presyo. Kung gusto nyong kumain ng karne, pumunta kayo sa palengke. Ilang minutong lakad lang naman yan. Huwag tong mga alaga namin dahil biktima ng nilalang. Delikado sa kalusugan at buhay. Makinig kayo ah. Huwag nang ihirit at baka mahambalos ko kayo ng piko. O narinig niyo si Papang, huwag na kayo magsalita ah. Doon na lang kasi kayo sa palengke bumili. Hindi na nakapalagpa ang mga tambay. Makukulit ang mga ito at hindi madaling pakiusapan. Tumulong naman ang apo sa pagpapalis kaya walang naging problema. Habang isa-isang ibinababa sa hukay ang mga alaga, napansin ni Lolo Danyok na may kakaibang bakas sa mga sugat. Nagkukulay berde, namamasa na parang nana. Kumuha siya ng dahon, ipinahid doon pagkatapos ay itinapon sa tabi. May pusang lumapit at dinilaan. Lumipas pa ang ilang sandali ay nagwala ito. Naglupasay hanggang sa hindi na gumalaw. Na paano yun, Papang? Ano yung tinapon nyo? Patay ang pusa. Tanong ng binata. Pagkatapos masuri ang kalagayan ng hayop. Galing yan dito sa sugat ng alaga natin. Nag-iwan ng laso ng mga aswang. Tignan mo ang pusa. Ilang segundo lang ang tinagal matapos malunok ang lason. Ang angka na yon. Gusto talaga ng gulo eh. Don mamayang gabi, siguradong lilitaw sila para manggulo. Handa ka bang sumabak kung sakaling mapapalaban tayo? Tinatanong pa ba yan, Papang? Siyempre naman. Nangangati na nga yung mga kamay ko eh. Mabuti. Maganda ka talaga dahil sa oras na makaharap natin ang angkan, wala tayong ititira. Ibibigay natin ang leksyon na nararapat para sa kanila. Sisingilin natin sa panggugulo. Nga pala, Papang, bakit ba nila tayo inaatake? Wala akong maisip na rason para maging ganito eh. Ikaw ho ba? May nagawa ba kayong mali tapos sinisingil sa ganitong paraan? Huwag yung mamasamay na. Nagtatanong lang ho ako. Napabuntong hininga si Lolo Danyok. Maging siya ay naguguluhan kung paanong umabot sa puntong ito. Ang tanging alam lang, nanunugis lamang ng aswang na gumagambala sa lugar. May katagalan na rin ang huling inkwentro at wala siyang inagrabyado kahit sino. Sa isip-isip niya, marahil gusto lamang ng nilalang na manggulo upang mabawasan ang manunugis sa lugar. Noon pa ako napapatanong doon eh. Hindi ko talaga alam. Malinis ako magtrabaho at sinisiguradong walang ibang madadamay. Diretso ang laban ko sa nilalang na salarin. Hindi lumihis o ibubuntong sa iba. Sa palagay ko, gusto lamang ng aswang na ito na mawala tayo. Kung sa bagay, ilang lahi na ang ating napuksa. Nangangamba siguro na isusunod kaya inunahan tayo. Malas lang nila.
dahil wala sa bokabularyo ko ang pagiging talunan. Kahit sila pa ang pinakamataas na uri ng aswang, hinding-hindi ko yan aatrasan. Basta Papang, ano man ang mangyari nandito lang ako. Isama mo ako sa lahat ng lakad magmula ngayon. Harapin ko ang bawat laban na makakasalubong. Hindi ako makakapayag na magpatuloy ang ganito. Baka sa susunod, mas malala pa ang mangyayari. Bago pa ito maging sakuna, pigilan na natin. Pagsapit ng hapon naghanda ang maglolo. Inilabas ang punyal. Pangontra, lalo na ang pinakamalakas na medalyon. Parehong nagdasal, hindi makapag-intay sa mangyayari mamaya. Eh, Diyos ko. Kung sakaling mapapasabak sa laban na ito ang aking asawa at apo, huwag niyo silang papabayaan. Ipadala mo rito sa lupa ang iyong mga anghel upang magsilbing gabay. Diyos ko, ikaw na ang bahala sa kanilang dalawa. Kung magdasal ka nga, Sonia, pwede bang sarilihin mo na lang? Huwag mong ibukas sa bibig mo dahil maririnig namin yan. Nagdadasal din kami dito. Baka malito yung Diyos kung kaninong dasal yung didinggin. Konting baba naman ang boses dyan. Tanyok, talaga bang lalaban kayo? Ay, Diyos ko, naghahanda na nga sila. Etong si Dondon isasama mo. Dumito ka na lang, apo, para kahit papano may kasama ako magdasal. Kinakabahan ako para sa inyo eh. Napakaano mo talaga. Ngayon ka pa nagkaganyan. Ilang beses na kaming nanugis. Walang pinagkaiba ang laban ngayon sa dati. Aswang lang din na makakasagupa. Tigil-tigilan mo nga ang ganyan, masakit sa tainga eh. Kanina ka pa eh. Wika ni Lolo Danyok, naririnde sa salitang paulit-ulit. Mamang, wag ho kayo mag-alala. Ang totoo, wala ka nga dapat ipag-alala eh. Alam namin ni Papang ang gagawin. Hindi kami makikipagtuos kung alam namin na wala kaming laban. Mamang, magtiwala kayo kay Papang. Siya kaya ang isa sa pinakamalakas na manunugis ng aswang sa balat ng lupa. Wala pang nakakatalong nilalang sa kanya. Ni hindi nga nagkaroon ng galos sa labanan niyan. Ang sabihin mo, kumakampi ka pa sa kanya. Parehong-pareho talaga kayo mula noon hanggang ngayon. O siya, ako nang maiwan dito sa bahay. Magdarasal ako. Yun lang naman ang magagawa ko eh. Kung marunong lang akong humawak ng patalim, edi sana sumama ako sa inyo. Dumito ka na lang. Magbantay ka ng tahanan. Hindi naman kami magtatagal doon eh. Makalipas ang ilang sandaling paghahanda. Naalerto na sila dahil nangangamoy ang paligid. Lumalantad sa hangin ang bakas ng mga aswang. 3 ang nabilang ni Lolo Danyok pagkatapos masilip. Noong nakaraang mga araw ay 2 hanggang 4. Tinignan niya ang ibang bahagi ng bakuran. Malinaw na nakikita ang figura ng aswang. Nagtatago sa nagyayabungang halaman. Maging alisto ka, Dondon. Unti-unti silang lumalapit. Noon may distansya pa eh. Ngayon nasa bakuran na. Ihanda mo ang punyal mo. Sonia, doon ka muna sa kwarto natin. Hindi yon malalapitan dahil malakas ang pangontra doon. Huwag kang mag-ingay at kapag nakalabas na kami, saka lamang magbubukas ng pintuan kapag ako ang tatawag ng pangalan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango si Lola Danya. Pumasok ng kwarto at nagsimulang magdasal. Dahan-dahan ding lumabas si Lolo Danyok. Naging maingat upang hindi kagad mahalata ng mga aswang. Sumunod si Dondon. Sa harapan dumaan at dali-daling sinunggaban ang nilalang sa halaman. Madali itong nakabawi. Nangalmot at nangagat. Saka lang humiwalay pagkatapos nadaplisan ng punyal. Daplis lang, pero malubha ang naging kalagayan. Naglupasay habang umiinda. Sunod na sumugod ang isa pang aswang. Napansin din ito ni Dondon kung kaya't kaagad natapatan ng atake. Walang pinagkaiba sa nauna. Sa simpleng pagsaksak ay natumba. Si Lolo Danyok sa kabilang banda, natakasan ng isa. Hindi nagkaroon ng pagkakataong makipagtuos dahil matapos makitang bumagsak ang unang nilalang, nagmamadaling umalis.
Buti ka pa natapos kagad ang dalawa. Samantalang ako, isa na nga lang hindi pa nahuli. Bilisan mo kasi. Kaya natakot nung napatay ang unang kasama eh. Tinakbuhan tuloy tayo. Ang hihina naman ng mga to. Tignan nyo, nasaksak ng isang beses, bagsak na. Etong isa, daplis na nga lang, patay pa kaagad. Sugod ng sugod eh, hindi naman pala malalakas. Akala ko, may hirapang lumaban. Ang laki ng katawan ng mga to pero wala pala. Sinuri ni Lolo Danyok ang katawan ng mga nilalang. Merong nana ang mga sugat. Sinubukan niya ang ginawa kanina. Ipinahid sa dahon at nagtawag ng pusang gala. Patay pagkatapos madilaan ang likido. Makamandag pala mga aswang na ito. Ang sariling dugo ay may halong nakakamatay na nana. Halika, iligpit natin kagad bago pa kumalat sa hangin. Delikado kung tao ang makakalanghap. Itinabi ang bangkay sa hukay ng mga alagang nilibing. Nilagyan ng orasyon. Sinunog upang maiwasan ang hindi dapat mangyari. Umalis sila pagkatapos. Pagkarating ng bahay, naroon ang aswang na nakatakas kanina. Nakasampa sa bubong habang sinisikap na tanggalin ang yero. Hindi mo yan masisira. Mas matibay pa ang bubong namin kaysa sa buto mo sa katawan. Bumaba ka. Kung ayaw mong malusaw, talagang matutusta ka. Wika ni Lolo Danyok. Hindi ito basta pananakot. Dahil may ginawang paraan upang ang kung sinong aswang nadadapo, mapapaliguan ng langis. Kung tatagal ng ilang sandali ang nilalang, siguradong mamamatay ito. Hindi nakinig. Patuloy na kinalmot ang hero. Hanggang sa dahan-dahang umepekto ang pangontrang ipinahid sa bubong. Kasunod nito ang pagbuhos ng langis na nakasilid sa bote sa tabi. Nagwala ito. Nawala ng balanse at nahulog. Dito nila tinambangan. Pinagtulungan hanggang sumandusay na lamang. Puro saksak at taga ang katawan. Akala siguro magtatagumpay sa ginagawa. Talagang bumalik pa. Yan tuloy ang sinapit. Kung umuwi ka na lang sana at nagtago, buhay ka pa sana ngayon. Grabe na nangyayari. Maging alisto ka pa rin doon. Marami pa ang angka nito. Baka nagtatago dyan sa tabi, biglang sumugod. Mukhang maghuhukay na naman tayo, Papang. Sandali, titignan ko ang paligid. Dahil baka meron pang susunod. Para isang ligpit na lang. Ang mabuti pa maglibot ka. Dito lang ako. Asikasuhin ko lang ang isang to. Sinuri ni Dondon ang paligid. Tinignang mabuti ang bawat sulok. Sinadya rin ang mga kabayan sa unahan upang makasigurado. Nang walang maramdamang presensya ng kahit anong nilalang, bumalik siya ng tahanan. 3 ang napuksa natin ngayong gabi, pero meron pang natira sa kanila. Hindi natin alam kung ilan, pero siguradong babalikan tayo. Matulog ka na Dondon dahil bukas aayusin natin ang bubong. May iilang yerong nasira, kinakailangan din palitan ng langis. Ano ka may aswang shabu ba? Bakit hindi ko napansin? Nandito lang naman ako sa loob eh. Ay, abay meron nga. Ang daming butas ng yero, Diyos ko. Sa time-time kong pagdarasal, hindi ko narinig ang ingay. May orasyon ng aswang Sonya. May bisa kung saan hindi mapapansin ng ordinaryong tao ang kanilang pag-atake. Mabuti na lang kamo, nakabalik kami bago pa siya magtagumpay. Mas mainam nga kung makapasok ng tahanan para siguradong matutusta kapag naligo ng langis. Ay nako, ibang-iba na ang mga kaganapan. Mahihimatay ako kakaisip. Diyan ka na nga, magpapahinga na ako bago pa mawalan ng malay. Kinabukasan maagang kinumpuni ang bubungan. May dumaang kapitbahay. Nagtanong kung paano nangyari, gayong hindi naman masama ang panahon. Dito nalaman na pangkalahatan ang ginawang orasyon ng aswang. Na maging ama kapitbahay,
hindi mapapansin ang kaguluhang dulot ng pagsalakay. Kakaiba ang galawan ng mga nilalang ngayon, Papang. Biruin mo, marunong ng orasyon. Daig pa tayong manunugis. Yun na nga eh. Marami na silang alam. Minsan pa'y natatapatan ng orasyon ng malakas na antingero. Hindi bali na. Wala namang magpapatalo sa pamilyang to eh. Kahit batuin pa tayo ng kaliwat kanang dasal, lalabanan natin sila. Hanggat kaya ng tangan, wala tayong susukuan. Lalo pat hindi malinaw kung ano ang rason ng kanilang pagsalakay. Hindi tayo papabiktima sa kanila. Nang mga sumunod na araw, pansamantalang naging payapa ang paligid. Alerto pa rin sila Dondon dahil ganitong-ganito ang galawan ng mga aswang. Magpapalipas ng ilang sandali, pagkatapos ay biglang susugod. Maging sa gabi ay bantay sarado pa rin. Hindi nagpapakampante dahil may pagkakataon na nangangamoy ang buong paligid. Tanyok, bakit parang may nangangamoy? Tignan mo nga sa labas si Dondon. Baka kung anong halaman ang sinusunog. Ang baho. Goma yata ang sinisindihan o buhok. Ano ba yan? Walang sinusunog si Dondon. Ang naaamoy mo ay samyo ng aswang. Pakisara mga bintana. Magdasal ka na din. Lumabas siya at nakitang naghahanda na ang apo. Bitbit nito ang palakol. Tatawagin pa sana kita, Papang, pero nandito ka na pala. Ang lakas ng amoy, ano po? Kanina ko pa napapansin. Hindi lang ako nagbigay ng reaksyon kaagad dahil hindi pa malinaw, pero ngayon ito na. Marami ang dumaan kanina. Laban na ang magaganap. Milibot nila ang tingin sa paligid. Iba't ibang angil ang maririnig. Kaluskos sa mga halaman. Lalong lumalakas ang amoy sa paglipas ng sandali. Hindi nagtagal sumugod ang mga ito. Nagsabay ang dalawa. Lumaban sila Lolo Danyok nung una. Pumubor sa kanila ang laban pero nang tumagal ay nahihirapan. Kumpara sa mga unang aswang na nakasagupa, mas malakas ang mga ito. Madaling nakakailag na parabang nababasa ang susunod nilang galaw. Ilang beses din silang natutumba. Tumitilapon pagkatapos natamaan ng atake. Dumarami ang kaaway dahil pa isa-isang nadadagdagan. Dondon na po, ayos ka lang ba? Hindi ko alam na mas malakas pala ang mga ito kumpara sa mga nauna. Pero walang susuko. Kaya mo pa ba? Nag-alala ang matanda sa kalagayan ng apo. Mas malala ang sinapit nito kaysa sa kanya. Ilang beses binalibag, pinagtulungan, pero dahil may tangan hindi gaanong napuruan. Kaya pa naman, Papang. Ayos lang ako. Medyo nagulat lang dahil kakaiba ang lakas ng mga ito. Sige lang, magpaguran tayong lahat hanggang dulo. Sumugod na si Dondon. Sabay na inatake ang dalawang nilalang. Kumilos na rin si Lolo Danyok na ipinamalas ang bangis pagdating sa paggamit ng orasyon. Sinabayan ng patalim hanggang sa nagawang maisa ng halimaw. Humandusay na ito. O ayan, bumagsak na ang isa Dondon. Gamitan mo ng orasyon. Isabay sa paggamit ng punyal. Doble ingat na rin pala dahil nadadagdagan na naman. Nakita ang dalawa pang aswang na biglang lumitaw. Sa dami ng samyong nagpang-abot, nalilito kung saan galing ang iba. Hoy, ilan ba kayo? Napakadami nyo naman. Dalawa lang kami ni Papang dito eh. Tapos kayo padami ng padami habang tumatagal. Grabing pandaraya naman yan. Reklamo ni Dondon. Sinagot lang ito ng pag-angil at muli na namang nagtuos. Hindi kaya ng lakas at patalim lang, kaya sinabayan ng orasyon. Maayos ang resulta nung una dahil nagawa nilang makalamang. Pero nang tumagal ay gumamit din ng orasyon ang mga ito. Nahirapan silang lumaban, nakaramdam ng panghihina. Hindi na maganda to, Dondon. Labanan mo ang orasyon nila.
Huwag kang magpapatalo. Nagkarga ng mas mataas na uri ng depensa. Mas pinagtibay ang paggamit ng punyal. Hindi nagtagal isa-isa nang bumabagsak ang mga ito hanggang sa wala nang natira. Napasalampak din sila sa lupa dahil sa nararamdamang pagod. Tapos na ang laban pero mabigat pa rin ang kanilang pakiramdam. Sa tingin ko, kalahating aswang, kalahating mangkukulam ang mga ito. Ang dami kong baong mahika. May orasyon pa na ngayon ko lang narinig. Kakaiba ang tono ng kanilang pagbigkas. Napapansin mo ba? Lahat naman sila may kakaibang paraan ng pag-uusal eh. Pero wala na akong pakialam dyan, Lolo. Ang mahalaga sa akin, mapatay ang lahat ng yan. Talagang mga hayop yan. Hindi ko alam kung bakit tayo sinasalakay eh. Ang dami pa. Daig pa natin ang mga kriminal kung lusobin eh. Umabot tayo sa punto, pero wala pa rin kayong ideya sa nagaganap. Mga hangal, naturingang manunugis pero mahina ang kukote. Kailangan naming ubusin ang lahat ng manunugis. Dahil kung hindi, ang angka namin ang mauubos. Ang sakit nyo sa mata. Kahit ang mga inosenteng nilalang ay dinadamay nyo. Napalingon ng dalawa sa biglaang pagsasalita ng kung sinong lalaki. Batay sa postura nito, hindi lumalayo sa hubog ng isang aswang. Idagdag pa ang amoy at presensya. Eh sino ka naman, kalahi ka ba nila? Ikaw ang pinuno. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Eh sana kanina pa, para sabay kayo ng mga pulpul mong tauhan. Tignan mo, lahat patay na. Huwag kang mag-alala. Dahil susunod ka na rin sa kanila. Sabay-sabay kayong mamamatay. Huwag ka masyadong magmataas. Tumatapang ka lang dahil sa tangan. Wala kayong pagkakaiba sa lahat ng manunugis. Kumakapit sa pangontrang mutya at anting-anting. Pasalamat kayo na awa ang kalikasan at nagbigay ng biyaya sa inyo kahit pilit niyong sinisira ang mga kagubatan. Ang dagat, ang lahat ng likas na yaman na nagbibigay sa inyo ng pagkain at lakas. Masyado ka pang maraming sinasabi. Akala mo nagmamalasakit ka sa mundo. Parte ng mundo ang mga tao. Kung pumapatay ka ng mga tao, hindi rin maganda ang ginagawa mo sa mundo. Magmag! Sumugod na ang lalaki. Si Dondon ang humarap gamit ang lakas at punyal. Samantalang si Lolo Danyok ang nagkakarga ng orasyon. Samot-saring tigal po ang binibitawan. Ilang sandali lamang ang tinagal ng nilalang. Sa sobrang kampante na matatalo ang dalawa, doon siya naisahan. Bumulagta ito sa bangkay na mga kasama. Hindi nagpigil ang binata. Pinugutan ito ng ulo. Ayan pa bang, tapos na ang dabing kuda kanina. Nagyayabang pa. Ganun lang naman pala kabilis matatalo. Wala pala tong mga to, puro salita. Hindi naman kayang panindigan ng lakas. Paano yan, Papang? Mukhang malaking hukay ang bubungkalin natin para magkasya ang mga to. Handa ako maghukay buong maghapon para lang masiguradong maibabaon sa lupa ang mga halimaw na yan. Umaga na nang nakauwi ang dalawa. Mahabang oras ang ginugol sa pagliligpit ng mga katawan. Ilang oras din bago natapos ang pagsusunog. Umuwi sila ng tahanan. Pagod na pagod, pero maluwag na nakahinga. Ang laban natin ang nagpapatunay na walang kasamaan na nagwawagi. Sa bawat laban, may kalalagyan sila at yon ay sa ilalim ng lupa. Ewan ko lang kung tatanggapin bilang pataba. Sa kasamaan nila duda ko. Pati siguro uod, hindi gustong umapak sa kanilang abo. Sigurado yan, Papang. At sa uli, ang puwersa ng manunugis ng aswang pa rin ang mananalo. Tinugis nila tayo sa layong mapatay pero bumaliktad. Ang kanila ang naubos natin. Matapos ng kaganapan, yun na ang huling matinding laban kontra sa mga aswang. May mga panggagambala pa rin na naganap. Pero hindi na kasing lala ng huling inkwentro.
Paminsan-minsan merong naliligaw. Pinakikiusapan. Ang ibang nakikinig ay pinapabayaan ng umalis. Pero ang mga nagmamatigas, ang mga aswang na hayok sa laman ng tao, ito ang kanilang pinapatay, hindi pinapalagpas. Umabot din sa punto na hindi na lang mga nilalang o aswang ang nakakalaban, maging ang may mga kaalaman sa kaliwa, mga mangkukulam, mga mambabarang na nanlalamang sa kapwa. Iba nga lang ang pamamaraan ng dalawa. Dahil imbis na makipaglaban ng kumbate espiritual, sinasadya nila ang tahanan ng mga tao. Brutal na pagpatay ang ginagawa sa mga mangkukulam at mambabarang. Ayon sa dalawa, mas mabuti ng ganito ang gawin upang magmarka sa lahat ng masasamang tao na kung sila ay manglalamang sa kapwa at gagawa ng hindi maganda, may mga tao na tutugis sa kanila. Kung ano ang pinaramdam sa kapwa, yun din ang ibabalik. Kaya sa paglipas din ng panahon, hindi nakalimutan ng mga nag-aaral sa kaliwa, mga elemento at nilalang, na wag silang magpapakampante dahil merong tumutugis sa kanila, ang maglolo na manunugis. Ang kwentong ito ay hango sa totoong